Yan, salamat po sa Lord sa araw na to na ipinagkaloob niya sa atin na ito po yung last Sunday po ng month ng November. Tama po? So, dito po patuloy pa rin natin tatalakayin yung tema po natin ngayon, yung one in Christ. Okay? So, sino po dito handa ng makinig? Sino po dito handa na ulit makinig? Amen. Mukhang mga pagod po tayo Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha po bang pagod? Ayan. So, ngayon po, pag-aaralan po natin yung one in Christ. So, pinamagatan po natin siyang becoming one with Christ. So, bago po tayo magsimula, tayo po humingi ng gabay sa Panginoon. Hallelujah God, purihin ka o Diyos. Patuloy na itinataas ka namin sa oras na ito. Patuloy, Panginoon, na pangunahan mo kami, Ama, at patuloy na ikaw, Panginoon, ang mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa privilege na ipinagkaloob mo at patuloy, Lord, na patuloy na mabigyan din, Panginoon, yung nais mong sabitin sa amin, yung revelation na ipapahayag mo, Panginoon, magkaroon ng power sa buhay ng bawat isa sa amin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Tayo magsabi na, Amen. So, yung title po ng pag-aaralan po natin ngayon, Becoming One with Christ. So, sa nakalipas po na mga gawain, tuloy-tuloy po yung pagtuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya. Amen po? So, sino po sa atin dito marami nang natutunan? Parang dalawa lang yung nag-amen So, lahat po tayo, napapakinggan po natin sa mga bawat gawain na dinadaluhan natin, yung mga nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Amen? At sa lahat po ba ng napakinggan natin na yun, may na-apply na po ba tayo? Parang naghihintayan na yung sino mag-amen Amen? So tayo po, bilang napapakinggan po natin yung salita ng Panginoon, nagsisikap po tayo na ma-apply sa buhay natin. Amen po? Kahit maraming pagsubok yung dumadating, 'di ba? Sa paglabas pa lang natin ng pintuan, pag-uwi, 'di ba? Paglabas pa lang sa church na 'yan. Sa church natin na 'to, marami na agad tayong makikita, marami na agad tayong makakasalubong na magpapawala ng mga natutunan natin sa loob ng church na napakinggan natin. Tama po? Amen. So, dito po lahat po ng preaching na napapakinggan natin, yung revelation na naririnig na pinapangusap ng Panginoon sa atin, sa pamamagitan din ng devotion natin, alam ng Diyos kung paano tayo nagsisikap, yung bawat isa po sa atin, na ma-apply ito. Amen po ba? So patuloy tayong nagsistrive na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Tama po ba yun? Talagang tayo, diba? Sinisikap talaga natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung paano namuhay si Kristo, yun po yung ginagawa po natin ngayon. Tama po? Ipinapamuhay lang po natin kung paano namuhay si Jesus Christ. So ganun po ba yung natin, yung iniisip po natin sa tuwing may mga bagay tayong gagawin, sa pakikipag-usap pa lang, ganun po ba yung iniisip natin? Yung palagi tayong dapat mamuhay katulad ng pamumuhay ni Kristo noon. Amen? So, tayo po bilang mga nakakilala sa Panginoon, merong Diyos na kinikilala at naglilingkod tayo sa Panginoon. Talagang dapat po nating ipamuhay kung ano yung meron or kung ano yung characters na meron si Jesus Christ. Tama po? Kasi lingkod nga po tayo ng Diyos So, alalahanin lang din po natin na tayo, bilang mga naglilingkod tayo sa Panginoon, yung mga tao na wala sa Diyos, sa atin ang tingin. Tama po? Kahit nasa trabaho ka, nasa school ka, o kung nasaan ka man, sa'yo ang tingin. Lalo pag nalaman nilang naglilingkod ka sa Diyos. Ikaw ang titingnan. So tandaan po natin yon na dapat tayo kumilos tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon na hindi mapupulaan yung pinaglilingkuran natin. Amen? So, nakikita naman po ng Diyos kung paano tayo nagsisikap, kung paano tayo namumuhay. Amen po ba yon? So tayo, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, sikapin talaga po natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
katulad ng pamumuhay ni Jesus. So dito po, dapat tayo na mga nakakilala sa Panginoon, talagang dapat i-imitate natin kung paano namuhay si Jesus noon. So paano ba namuhay si Jesus noon? So paano tayo magiging kaisa kay Kristo bilang siya nga yung natin, ginagaya po natin. Amen. So may iba pa po ba tayong ginagaya dito? Wala na po, di ba? Walang iba kundi si Jesus Christ lang po. So siya po yung yung sinisikap natin na mamuhay katulad ng buhay niya po. So paano tayo magiging kaisa kay Kristo? So we will become one with Christ by following His ways of living nung nandito siya sa mundo. Amen? So malinaw sa atin yung naging pamumuhay ni Jesus Christ. Tama po? Kasi po nababasa po natin siya. Amen po? Nababasa po natin sa pamamagitan ng Biblia at napapakinggan natin pag may ginagamit ang Diyos sa harapan. Tama po? O sa mga sa cell group po natin, di ba wala naman po tayong ibang ibinibida doon kundi si Jesus? Amen. So, nalalaman po natin kung paano namuhay si Jesus Christ nung nandito siya sa mundo. So tayo, bilang nalaman natin yon, sinisikap nga po natin na mamuhay ayon sa pamumuhay na meron si Kristo noon. Amen? So, yun nga po, hindi tabu sa atin yon, yung mga bagay na yon, dahil nga nababasa natin, napapakinggan natin, di ba, sa service, midweek fellowship, sa discipleship, sa cell group po natin, napapakinggan natin kung paano namuhay si Jesus Christ. Maliban na lang, kung hindi natin nagagawa yun, kung hindi tayo nakakapag-attend sa mga gawain, kung hindi tayo nagbubuklat man lang ng Biblia. So, paano tayo mamumuhay ng ayon kay Kristo kung hindi natin nalalaman yung mga yon? Kung hindi natin ginagawa yung mga yon? Tama po ba? Tama po ba? Amen. So, how do we become one with Christ? Una po, sa pamamagitan ng kindness. So, si Jesus Christ, alam naman natin, pinakamagandang halimbawa ng kindness. In reference po sa blog site na nabasa ko po kay Pamela po, Jesus showed perfect kindness to us. Amen po ba? Healing the sick. So nagpapagaling siya ng may sakit, nagpapakain ng mga nagugutom, nagtuturo sa mga tao. Tapos pinapangalagaan or pinapangalagahan niya yung mga balo. Tama po, nababasa po natin yung sa Biblia. Tapos inaalagaan din niya yung mga bata, yung mga batang wala pang muwang o mga musmus pala. So ganun pinakita ni Jesus Christ or ganun niya dinemonstrate yung kindness na meron siya. So katulad din po ng story sa Matthew 8, yung lalaking may sakit na leprosy. Tama po. Dito po, yung may leprosy na yun, ano pong ginawa niya? Lumuhod siya sa Panginoon, di ba? Humingi siya ng kagalingan sa kanya. At anong ginawa ni Jesus? Tinanggihan po ba siya? Hindi. Ano pong ginawa ni Jesus? Hinawakan siya at saka gumaling yung lalaking may leprosy. Tama po? So, dun pa lang po, napapakita na ng Panginoong Jesus yung pagkakaroon niya ng kindness. Hindi lang yun, nabanggit po natin kanina, di ba? Pag binasa po natin yung Bible, nagpagaling na may sakit. Diba? Nangalaga ng mga yung mga people, diba? Nagligtas ng mga kaluluwa. Doon po napapakita yung pagiging pagkakaroon ng kindness ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, nakakahulugan lang yun na talagang meron siya nun. Amen? Kasi ayun po yung gusto ng Father God na magawa niya. At tayo din po. Okay, sa atin din po, dapat magkaroon din po tayo nito, kindness. So, sino po dito may kindness na sa buhay niya? Parang iilan lang yung meron na. Amen po? Meron na po ba? Amen. So, hindi dapat yung kindness self-centered. Hindi dapat ganun. Na dapat may compassion na tayo sa mga people. Lalo sa mga taong nakikita natin sa labas. Diba? Magandang halimbawa dito, yung pagkakaroon mo ng kindness, yung hindi mo na iniiwasan yung mga nanghihingi sa'yo ng sa labas. Tama po ba? May ganun pa rin po ba? Yung
halimbawa po na makakasalubong mo yung nanghihingi sa iyo, yung pulubi po sa labas, makakasalubong mo tapos tatawid ka sa kabila para hindi mo siya mapansin. May ganun pa rin po ba? May ganun pa rin po, may nakikita po tayo. Pero yung gusto ng Panginoon na ipaunawa sa atin na kahit yung mga tao na yon, katulad ng ginawa ni Jesus Christ, nagkaroon siya ng pakialam sa kanila. So tayo po, dapat magkaroon din po tayo ng pakialam sa kanila. Katulad po niyan, kung nangihingi po ng pera, huwag mong bigyan ng pera, bigyan mo ng pagkain. Tama? Kung nangihingi ng kung bigyan mo ng kung anong kakayanan na meron ka na may ibigay dun sa tao na yun. Tulong yun eh. Kahit hindi mo sabihin, makikita yun ng Panginoon. Amen? Kung paano ka tumulong, kung paano ka maging kind sa people na yun na nasa labas. Lalo sa atin pa na nandito, kung hindi natin magawa, tama, hindi tayo maging kind sa isa't isa, paano pa natin magagawa yun sa mga tao sa labas? Tama po? So dapat, magkaroon tayo ng kindness. Na sa totoo lang, lahat naman po tayo may pinagdadaanan, tama po? Hindi na yung maging pagtatalo kung ano man yung pinagtatalunan. Hindi na nga mahalaga kung tama ka eh. Tama po ba yon? Yung sinasabi na hindi na mahalaga na tama ka, maging ka na lang, maging kind ka na lang. Kasi tama nga po, lahat nga po tayo may pinagdadaanan. So hindi po natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa, ang Diyos ang nakakaalam. So kailangan maging na lang tayo, maging kind po tayo sa bawat isa. Amen po? Pag na-practice po natin yun dito, pag nagagawa na po natin yun dito, siguro pag nasa labas po tayo, kaya-kaya na rin po natin gawin. Amen? So, i-practice po natin na maging kind sa bawat isa. Yan. So, pangalawa po, yung faith. Yan. So, napapakinggan naman po natin ito ng mga nakalipas na preaching po. So, yung faith, halimbawa po si Jesus, di ba? Wala po tayong ibang tatalakayin dito kundi si Jesus. So si Jesus, ipinakita niya yung unwavering faith niya. Yung hindi natitinag na pananampalataya. So tayo po, gusto ng Diyos na magkaroon din po tayo ng ganun. Yung pananampalatayang hindi natitinag. Yung kahit anong problema, kahit anong pagsubok yung dumating, hindi tayo, kumbaga, matitinag nga doon sa sitwasyon na yon, sa problema na pinagdadaanan po natin ngayon. Basahin po natin yung sa Hebrew 11 verse 6. Sabi po dito, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen? So, magiging isa tayo kung mayroon tayong tunay na pananampalataya. So, yung pagkakaisa natin, katulad ng meron si Kristo, di ba? Kailangan maipamuhay natin yung pananampalataya din na meron siya. Amen po? So, tayo, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, yun nga po, marami talaga tayong pagdadaanan. Maraming pagsubok ang darating. Huwag po nating alisin yun. Talagang, hanggat nabubuhay po tayo, meron po yan. Amen. Mawawala lang yan kung wala na po tayo dito. So habang buhay ka, wag mo nga daw ipanalangin na mawala yung pagsubok kasi hindi mawawala eh. Tama po? So tanggap ka ng pagsubok kasi isang paraan ng Panginoon yon para patatagin, para patibayin yung pananampalataya natin. Amen. So ganun po ba tayo manalangin na Lord, bigyan niyo po ako ng pagsubok. Yan, para mas lalo pa akong makapaglingkod sa iyo, magawa ko kung ano yung kalooban mo. Ganun po ba? So, i-practice po natin yun. Nahingi tayo ng pagsubok sa Panginoon para tumatag naman yung pananampalataya natin. Amen. Hindi yung konting konting pagtatalo-talo lang, hindi pagkakaunawaan. Yun pa yung magiging dahilan, magiging cause pa yun ang pagkawala mo sa Diyos. Magiging cause pa yun ang pag-alis mo dito kung saan ka nilagay ng Panginoon. Tama po? Mabuti pa na ngayon pa lang, di ba? Patatagin na natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng pagsubok na binibigay ng Diyos. Amen po ba? Pwede mong malakpakan natin ang Panginoon. Yan. Halimbawa po dito, yung sa 12 spies. Tama po?
inutusan sila na mag-spy, tama po, sa Kanaan. Kung anong kalagayan ng Kanaan, kung pwede na ba makonquer yung Kanaan. So dito po, ang nangyari po, dalawa lang yung nakapasok, tama po. Sino po yon? Si Joshua and Caleb. Bakit po? Dahil po, sila lang yung nakasunod. Diba? Dahil po, sila lang yung talagang nagpursige na, na sakupin, yung na yun, yung Kanaan na yun. Sila lang dalawa talaga yung nakapasok dahil nga sa pagsunod nila sa Panginoon. So, ganun din po sa atin na tayo, bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, kailangan po natin na magkaroon tayo ng isang pananampalataya. Amen? Kasi, isipin po natin kung yung 12 na yon, nagkaroon sila ng isang pananampalataya, siguro hindi lang si Joshua and Caleb yung nakapasok. Tama po? So tayo din po, wala po tayong ibang gagawin dito kundi magtulungan po tayo. Amen? Magkaisa po tayo sa pananampalataya natin, nang sa gayon, pagdating sa dulo, sama-sama po tayong magkikita. Amen? Yun po ba yung hangad natin? Na makita natin yung katabi mo, makita natin yan pagdating sa dulo? Yun po ba yung hangad natin? Yun po ba yung panalangin natin? Na yung family natin, yung mga kaibigan natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, sila din makakilala. Nang sa gayon, makikita din natin sila pagdating sa dulo. Tama po? So, hangarin po natin yun na magkaroon tayo ng iisang pananampalataya para sa iisang gawain natin. Wala naman tayong ibang dito, ibang goal eh. Tama po? Gusto natin na maligtas. Siyempre, gusto rin ng iba na maligtas. So, paano sila maliligtas kung wala silang pagkilala sa Diyos? Tapos tayo lang yung nakakilala. Tama po? So, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos ngayon para maunawaan natin na kailangan nating maging isa sa pananampalataya natin. Amen? So, maging buhay po natin yung faith po na meron tayo. Nang sa gayon, yung mga matuturuan natin or maiko-connect sa atin ng Panginoon, mahawaan din sila ng pananampalataya na meron tayo. Amen po? Hindi po tayo para dito na magpataasan. Tama po? So, hindi po yun yung gusto ng Panginoon. Yung nga po natin, kailangan natin magkaisa eh. Tama po? Kasi kung magpapataasan tayo, walang mangyayari po. Pare-pares po tayong babagsak. Tama po? Kasi po, hindi naman po sa Diyos yung yung pagiging mapagmataas eh. Gusto ng Lord nga maging maging humble tayo. Tingnan natin yung iba na masigit sa atin. So ganun po yung gusto ng Panginoon. Paano pag pare-parehas tayong nagtataasan? Tama po? So magpakababa tayo. Yun, mas maganda na tingnan natin yung iba na masigit, na mas mataas kaysa sa atin. So, dapat ganun po palagi yung mindset na bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng pagkakaisa talaga. Although grabe yung yung nagtataasan kayo, parang apakahirap naman na abutin kapag napakataas mo na. So, kailangan tayo, maging mapagpakumbaba tayo sa bawat isa. So, katulad nga kanina, di ba? Mas maganda na maging maging kind ka na lang. Tama? Kaysa palaging ikaw yung tama kahit mali ka naman. Tama po? So, maging maging mabuti ka na lang sa mga tao na kahit alam mong mali siya, ikaw yung characters mo yung titingnan eh. Amen? Kung meron ka ba nun, kung wala ka ba nun. So tayo, maging magkaroon tayo ng kindness. So, bumalik na naman tayo sa kindness, no? Tapos, yung pananampalataya po natin, maging isa din katulad na kay Kristo. Okay po? So, yung obedience, alam po natin na parte yun ng pananampalataya. So, dito po, marami ang gustong makasunod sa Panginoon. Tama po? Tayo po, naglilingkod po tayo sa Panginoon kasi gusto po natin makasunod. Amen po? So, sinisikap po natin masunod yung kalooban ng Lord, pero pinipili lang po natin yung susundin po natin. Tama po? Kumbaga may listahan si Lord ng mga dapat mong gawin, ng mga dapat mong sundin, pero ikaw, pinipili mo lang yung kung alin doon yung kaya nating gawin. Tama po? May ganun po ba? O ako lang?
So sa listahan ni Lord, 100 halimbawa. Tapos nakalista doon, magpatawad. O paano po yun? Tapos yung kasunod, maging mabuti. Ito na lang, maging mabuti na lang. Sunod, yung listahan ng Lord, dapat anuhin po natin gawin po natin Amen? So, dapat wala po tayong pinipili kung alin po yung susundin natin. Kung alin po yung gagawin natin. Amen po? Kasi, utos po yun ng Panginoon. Kung ano yung pinapagawa niya sa'yo, gawin mo. Huwag ka nang matigas. Huwag mo nang patigasin yung puso mo. Kung sabi ng Lord na, na magpatawad ka. Amen? Kung sinabi ng Lord na, tumulong ka. Amen po? So kung ano yung inaano sa atin ng Panginoon, inuutos niya, gawin po natin. Amen? Kasi doon po natin napapaluguran ng Panginoon. Nagpapakita lang po yun ng malaking pananampalataya natin sa Kanya. Kasi po, sinusunod po natin yung yung kalooban niya. Katulad nga po, di ba, yung pananampalataya na walang kalakip na gawa, ano po yun? Patay. So kung inuutos ng Lord na tumulong ka, kung inuutos ng Lord na magpatawad ka, kailangan gawin po natin. Amen po? Kasi po, isipin na lang po natin, hindi po natin ginagawa yun kumbaga sa sarili natin. Ginagawa natin yun sa Panginoon. Kasi kung gagawin natin yun sa sarili natin, magiging magiging self-centered na naman tayo. Sarili na naman natin yung iniisip natin. Amen? Gawin natin para sa Panginoon. Siya yung maitataas sa buhay natin. Amen? Amen. So, sabi po sa John 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So, katulad nga po nun, kung paano namuhay si Jesus Christ, dapat pinapamuhay din po natin. Tama? So, yung sa verse po na to, naunawaan ko na hindi lang pala dapat tanggapin natin si Jesus Christ. Nabanggit na po natin kanina na kailangan mamuhay din po tayo katulad ng sa Kanya. Amen? Kasi kung tinanggap lang natin, pwede na natin gawin kung ano yung gusto natin kasi meron naman tayong Jesus sa buhay natin Tama po? May mga ganong church Tama po? Once save, always save. Pero tulad nga po ng meron tayo dito sa Jesus Christ Fellowship, hindi po ganon. Tama po? Yung kapag tinanggap mo si Jesus, dapat mamuhay ka ng katulad kay Jesus. Kasi sa ganong paraan lang tayo po maliligtas. Hindi lang po sa pagtanggap natin sa Kanya bilang Diyos natin. Amen po? So, patuloy po sa ating pinapaunawa ng Panginoon na He is the only way, Jesus is the only way. We know that Jesus is the only way, but it's not just about accepting Jesus as our Lord and Savior. We must live like Him. So, kailangan po nating mamuhay katulad po ng naging pamumuhay niya. So, walang ibang daan patungo sa kaligtasan kundi kay Jesus. So, kailangan nating maging kaisa ni Kristo para tayo ay maligtas. Amen po? So, katulad nga po ng nababanggit kanina, paano po yung iba na walang pagkilala kay Jesus, na hindi pa talaga tumatanggap kay Jesus? So, sila din po, naghahanga din po sila ng kaligtasan. Tama po? So, tayo po yung gagamitin. So, paano po kung hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa pamumuhay na meron si Kristo? Amen po? Baka hindi na dumating sa kanila yung kaligtasan na hinahanap nila. Tapos sa atin dumating. Tama po? Paano po yun? Katulad po nung nung kay Lazarus, tsaka yung sa lalaki na nasa ilalim, tapos si Lazarus nasa langit. Wala na po tayo magagawa kung tayo maligtas, tapos yung mga tao na yun nagsasuffer na sa ilalim. Tama po? May malaking harang, may malaking bangin doon sa pagitan nila na kahit anong gawin ni Lazarus, wala na siyang magagawa. Tama po? So tayo, hanggat may pagkakataon tayo, hanggat binibigyan tayo ng buhay ng Diyos, at tinatanggap natin yung sa Kanya, araw-araw, sikapin natin na magawa yung kalooban ng Diyos. Okay po? Para hindi lang po tayo yung maligtas, kundi yung mga tao din na nasa labas na hindi pa nakakakilala sa Panginoon.
sila din makatanggap ng kaligtasan na hinahanap din nila. Okay po, may naunawaan po. So yung una po natin, yung kindness. Pangalawa, yung faith. At pangatlo naman po, yung hope. Yung pag-asa. So if Jesus has unwavering faith, meron din siyang hope, ibig sabihin. Tama po? Karugtong kasi yung yung pag-asa ng pananampalataya. Tama po? Faith requires hope. So kung nananampalataya ka, dapat may pag-asa ka. Kasi yung pananampalataya mo nga sa hindi mo nakikita eh. Tama po? So ibig sabihin, nabubuo din doon yung pag-asa na meron ka. Amen? So pinapaunawa lang po sa atin ito ng Panginoon na yung pag-asa, ito rin po yung isa sa nagbubuklod sa atin, nag-unite sa atin, yung pag-asa na meron tayo sa Panginoon. Amen po? So katulad po ni Jesus, He has hope. So yung hope po na yun, meron sa dalawa po. Una, sa Diyos Ama na nasa langit. Pangalawa, sa mga tao. Naniniwala po ba tayo doon? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Na si Jesus, di ba? He has hope sa Diyos Ama na nasa langit. So si Jesus ay namuhay ng halos lahat ng paghihirap dinanas niya. Tama po? Bakit po hinayaan ni Jesus na danasin niya yun? Dahil meron siyang hope na balang araw, tatanggapin niya kung ano yung ipinangako sa kanya ng Diyos Ama na nasa langit. Na in due time, He will be exalted by the Father. Mababasa po natin yun sa John 17. So yun po yung inaantay ni Jesus. Doon po siya umaasa na kapag ginawa niya yung kalooban ng Diyos Ama, di ba? May itataas siya, mabibigay sa kanya yung glory na ibinangako sa kanya. So katulad din po natin, dapat ganoon din po tayo. Magkaroon din po tayo ng pag-asa. Sino po dito nawawalan na ng pag-asa? Yan, sa family niya. Nawawalan na siya ng pag-asa na madala sila sa church, sa mga walang trabaho, yung nawawalan ng pag-asa na magkaroon ng trabaho. Yun po, kung nawawalan na po tayo ng pag-asa, maaari pong ayan po yung sa atin ng Panginoon, challenge, para mas lubos pa natin siyang pagkatiwalaan. Kasi, tinitingnan din ni Lord yung puso natin eh. Tama po? Tinitingnan niya kung ready ka na ba sa ipagkakaloob ko sa iyo. Baka pag binigay ko sa iyo ito pa yung maging dahilan ng pagkawala mo. Tama po? Kasi sa totoo lang po, hindi natin alam kung ano yung iniisip ng Diyos eh. Hindi natin alam kung ano yung iniisip niya po talaga. So kung may hinihintay tayo sa Kanya na nawawala na tayo ng pag-asa, huwag po. Antayin lang po natin yan. Patuloy tayong umasa sa Panginoon. Na yung mga bagay na ipinangako niya, ipagkakaloob niya in due time. Amen po? Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. So pangalawa po, sa mga tao. So sa atin po si Jesus, meron siyang hope sa mga tao. So sa atin po mapapasimulan kasi tayo po yung nakakilala eh. Tayo po yung naglilingkod na eh. So tayo, sa atin nakaangka yung pag-asa ng Panginoon. Na ma-reach out natin yung ibang people na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Tama po? So ibig sabihin, may pag-asa na inaantay si Jesus si Jesus sa atin. Na magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi yun po yung ginawa niya eh. Tama po? Namuhay lang po ba si Jesus dito para maging masarap yung buhay niya? Hindi naman po, di ba? Si Jesus, dinanas niya lahat ng paghihirap dito para matanggap natin at malaman natin na kailangan din nating danasin yung paghihirap na ginawa niya. Hindi naman literal. Tama po? Yung mga pag-uusig na mangyayari sa atin, kung ano bang mga pagsubok na darating na matitindi. Yun po, katulad din po ng kay Jesus. Na tayo, magawa natin kung ano yung ginawa niya noon. Yung nagturo siya, sinare niya yung magandang balita, yung good news sa mga tao na nagkaroon din sila ng tunay na kaligtasan. So tayo din po, kinomisyon tayo ng Panginoon eh. Tama po?
So, para sa atin pong lahat, tinuturuan po tayo dito ng Panginoon na magawa din po natin kung ano yung ginawa ni Jesus. So, yun po yung legacy na iniwan niya sa atin, no? Na ipangaral yung salita ng Panginoon, na na magturo para magkaroon ng kaligtasan yung mga taong hindi pa, wala pang kaligtasan. Amen po, naabutin yung mga tao na wala pa sa kaliwanagan, yung mga nasa kadiliman pa. So, tayo po ba, yung buhay po natin, nasa liwanag na po ba? So, yun din po yung tanong eh. Siyempre po, bago po natin magawa yung gusto ng Diyos, yung gusto ng Panginoon, yung katulad ng ginawa ni Jesus, dapat tayo po muna yung buhay natin nasa kaliwanagan na. Amen po. Kasi po, katulad nga po ng sinasabi po ng mga ilang tumatayo dito na talagang hindi po, magiging wala lang po yung yung pag-share natin na ginagawa kung yung buhay natin wala pa sa kaliwanagan. Tama po? So tayo po, talagang dapat, tayo po muna yung mapunta sa liwanag bago po tayo makapag-akay sa liwanag. Tama po? Katulad nga po, di ba, nababasa naman po natin, hindi makakapag-akay yung bulag ng kapwa niya bulag. Kasi po, pareha silang mapapahamak. So tayo po, di ba, na nakakilala sa Panginoon, dapat malinaw na sa atin lahat ng to eh. Tama po? At dapat sinisikap na natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung paano namuhay si Jesus. Tama po? So, katulad ng pagiging hopeful ni Jesus sa mga bagay na tatanggapin niya pagdating ng araw, tayo din po, maging hopeful din po tayo sa Panginoon. Maging united tayo sa pag-asa na tayo, sama-sama tayong magkikita pagdating ng panahon. Amen po? Wala naman po ditong ayaw maligtas yung katabi niya. Tama po? Kahit di mo yan kilala, syempre, gusto mo since tumanggap ka ng kaligtasan, di ba, siya rin, mas, gugustuhin mo na tumanggap din sa Panginoon. Tama po? Baka mamaya may ayaw pa dito sa niya, may may damdamin pa, may kung pa. Ayunin na po natin yun, alisin na po natin yun. Maging kaisa tayo sa pagiging kind, maging isa tayo sa pananampalataya na meron tayo, maging isa tayo sa pag-asa na balang araw lahat tayo, tatanggapin natin din kung pinangako sa atin ng Panginoon. Amen po? So, at ang panghuli po, yung pag-ibig, yung love. So, Jesus is the best example dito pagdating sa pag-ibig. So, He showed not just ordinary love, but extraordinary and unconditional love. Amen? So, sa atin po, di ba, napakahirap po sa atin na gawin to. Yung pag-ibig na walang kondisyon. Kasi may kondisyon yung natin eh. Sa pakikisuyo, may kondisyon na eh. Sa pag-ibig pa kaya. Tama po? Yung pag-ibig na gusto ng Lord na magkaroon tayo, yung unconditional. Kahit mahirap, syempre sinisikap po natin na gawin. Tama po? Dapat maiparamdam natin yun, lalo sa mga tao na kinokonek sa atin ng Panginoon. Yung mga sa cell group po natin, yung mga inaalagaan po natin. Kasi may iba sa atin, di ba po, na kulang sa pag-ibig. Hindi nila naranasan yung pag-ibig sa loob ng family. Tama po? Hindi nila naranasan yung pag-ibig sa mga kaibigan nila. So tayo po, bilang naglilingkod po tayo sa Diyos, bilang may pagkilala po tayo sa Diyos, tayo po dapat nagpapakita din ng pag-ibig, lalo sa mga tao na gano'n. Okay po? Maging isa po tayo sa pag-ibig na yon na pinakita sa atin ni Jesus nung araw. Tama po? Ano po bang ginawa ni Jesus? Unconditional love. Sinakripisyo niya yung buhay niya para sa atin, sa bawat isa sa atin, sa lahat. Tama po? Ibig sabihin, walang pinili si Jesus. Hindi siya namili na, ikaw, si Rose Ann lang maliligtas. Ikaw, si Tita Angie lang maliligtas. Hindi po. Tama po? Lahat po ng yun, ginawa ni Jesus para tanggapin natin yung kaligtasan. Sa atin pong lahat yun. Amen po? So tayo po, hindi lang po sa atin, kundi sa iba pang mga tao na naghihintay sa atin. Amen po? So yung pag-ibig din,
Pinagbubuklod din po tayo nito na bilang nasa loob tayo ng iisang katawan, tayo po dapat nagmamahalan po tayo. Amen? O, yung katabi mo, kahit ngayon mo lang yan ang katabi, mahal mo ba yan? Kahit ngayon mo lang yan nakita, kahit ngayon mo lang yan nakatabi, kung may pag-ibig ka na galing sa Panginoon, mapapakita mo yun sa Kanya. Amen? Yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Kasi yun lang naman po talaga yung kailangan natin eh. Yung pag-ibig na maiparamdam natin sa mga tao na nakakasalamuha natin, na nakikita natin. Yung kahit ba hindi kayo magkakilala, mararamdaman niya na itong taong to punong-puno to ng pag-ibig. Tama po? So, yun po dapat yung natin, ipakita natin sa mga tao. So, yung pag-ibig nga po, ito yung nagbubuklod sa atin. Ito rin po, meron din po si Jesus nito sa dalawa. Una po, para sa Diyos Ama, at pangalawa, sa mga tao din po. Una, sa Diyos Ama na ginawa niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Tama po? Sinunod niya dahil mahal niya ang Diyos Ama. Pangalawa, sa mga tao na sinakripisyo niya nga po yung buhay niya para sa ating lahat ng nandito. Tama po? So tayo po ba, kaya po ba nating isakripisyo yung sarili natin para sa mga tao na hindi natin kakilala? Dapat po na nasikapin natin na magawa yun. Kasi ganun po namuhay si Jesus. Tama po? So magiging kaisa tayo kay Kristo kung namumuhay tayo ayon sa pamumuhay na meron si Kristo. Nauunawaan po ba? So para po sa ating lahat na hindi pa na ipapamahagi yung pag-ibig na meron siya, kailangan po gawin na po natin ngayon. Yan, ipakita po natin sa mga tao na mahal po natin sila kahit hindi pa nga po sila natin nakikilala. Kasi yun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama po? So, ngayon po, gawin po natin na magkaroon tayo ng pag-ibig sa kanila. Paano po natin yun magagawa? Kung dito pa lang po sa atin, sa loob natin. Tama po, hindi na natin siya nagagawa. Amen po. So, kailangan po na dito pa lang po, magawa na natin. Para paglabas natin, kayang-kaya na po natin siyang gawin. Amen po. Kasi, ganun po yung ginawa sa atin ni Jesus eh. Baka may magsabi niya, hindi naman ako si Jesus. Kaya nga po tayo naglilingkod sa Panginoon, kaya nga po tayo naghahangad ng kaligtasan kasi, di ba, kailangan mamuhay tayo ng ayon sa pamumuhay ni Jesus. Tama po? So, ganun po yung natin, yung maging gawin natin. Wala tayong ibang gawin kundi magmahal, di ba? Umasa sa Panginoon, manampalataya, maging mabuti sa Kanya. So, Christ had to have trust in His Father, hope in His Father's promises, and love for His Father in order to grant us those graces that are first in Him. So, naunang tinanggap ni Jesus Christ yun at soon enough, tatanggapin din po natin yun. Kung tayo, mamumuhay tayo ng ayon sa pamumuhay ni Kristo. Amen po ba? So tayo po, maaaring kulang tayo sa kabutihan na ipinapakita sa mga tao. Maaaring tayo, kulang din po tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Maaaring tayo din po, kulang din po tayo sa pag-asa or nawawala na po tayo ng pag-asa. Or maaaring kulang po tayo sa pag-ibig. So ngayon, gusto ng Lord na dagdagan yan. Amen? Sino po dito gustong madagdagan yung apat na yun? Amen? So gusto ng Lord na magkaroon ka pa ng kabutihan sa puso mo. Yung kung may kabutihan ka na ngayon, mas higit pa yung kabutihan na tatanggapin mo sa Kanya. Kung gusto mo na magkaroon pa ng mas malaking pananampalataya, hingin mo sa Panginoon at ibibigay niya yung sa iyo. Tama po? Kung gusto mo pa ng pag-asa na talagang hindi nag-shake na pag-asa, hindi nawawala, hingin mo sa Panginoon. Kasi sa Kanya lang naman nagmumula ang lahat eh. Amen? So becoming one with Christ, kailangan po natin yung mga bagay. Ilan lang po to sa napakaraming mga
paano tayo magiging kaisa kay Kristo. Nasa sa atin po yun kung paano po natin madidiscover yun. At madidiscover lang po natin yun kapag tayo nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at umaattend po tayo sa mga gawain. Kasi dito ibinababa ng Panginoon yun. Tama po? So salamat po sa Panginoon. Pwede po ba tayo tumayo? Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na ibinigay mo sa amin para mapakinggan namin ang mga salita mo. Alam namin, Panginoon, sa sarili namin, na kulang kami sa mga ito. At wala kaming ibang hangad ngayon, kundi patuloy, Lord, na madagdagan ito. Nang sa gayon, Panginoon, ay makapamuhay kami ng ayon sa pamumuhay na meron si Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong pinapaalalahanan ng bawat isa na maging mabuti, na patuloy iangkla ang aming mga pananampalataya sa iyo, na patuloy kaming umasa, Panginoon, sa mga pangako mo. At patuloy, Lord, na yung pag-ibig sa amin ay madagdagan, Panginoon. Nang sa gayon, tuluyan namin, Lord, na ma-assess ang sarili namin na talagang sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Dahil patuloy mo pa rin kaming tinuturuan sa kabila ng lahat, Panginoon, ng mga pag-uugali na meron kami, characters, Panginoon, na meron kami. Patuloy mo kaming inaabot, Panginoon, para turuan kami sa bagay na ito. Alam namin, Panginoon, kung gaano kahalaga na maging mabuti kami, magkaroon kami ng pananampalataya, magkaroon kami ng pag-asa, magkaroon kami ng pag-ibig, lalo, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nakakasama namin dito at sa mga tao na hindi pa namin nakakasama ngayon, Panginoon. Itinataas po namin ang lahat ng ito sa inyo. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Ngayon gusto marinig ng Panginoon yung nararamdaman mo ngayon, yung damdamin mo ngayon. Sina-challenge po tayo ng Panginoon ngayon. Kung paano tayo magre-respond doon sa nais niya. Kung paano tayo tutugon sa kagustuhan ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. Sulit mo ang buhay ko. Dinanais ko. Hallelujah. Kung naiisip natin ngayon yan, pwede bang magpasuri tayo sa Panginoon? Maging bukas yung puso natin. Kasi gusto lagyan ng Panginoon yan ng mga bagay na nais mo. Kaya mas maganda na naisin natin ang mga bagay na ito ay magkaroon pa tayo. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay namin. At itinataas po namin ito sa inyo, na nawa, ikaw, Panginoon, ang patuloy naming masunod, patuloy naming magawa, Panginoon, yung nais mo sa buhay namin. Kung nasan man kami naroroon, Panginoon, patuloy namin, Lord, na mapanindigan kung ano yung naunawaan namin, kung ano yung meron kami ngayon, walang iba kundi ikaw, Panginoon.
maipakita ito sa mga tao na meron kaming Jesus, na kami din ay gagamitin mo, Panginoon, sa mga tao na yon, na sila rin ay magkaroon, Panginoon, ng Jesus sa buhay nila. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ito. Itinataas po namin ang lahat at ang gawain na ito, at sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa tanging pangalan ng buktong mga anak na si Jesus. Tayong lahat ay magsabi na Amen.